anong gagawin mo kung ginagaya ka na? Sinisiraan ka pa. Pag-usapan natin yan in this new Trying Hard podcast episode. Alright, welcome to another episode of Trying Hard with Laika podcast. Ask Laika tayo ulit with Madam Z. Hello. Let's see what we have today. A letter from someone. Yun nilagay niya na name. How to deal with people who try to copy you pero sinisiraan ka rin naman. And it's creepy na to the point na kopya lahat ng life mo and they don't seem to have their own personality. Context. I'm a student and we were sent to the guidance office because I was a victim of her false rumors yet copies and does everything I do. And siya na umami na insecure siya sa akin. I just don't know how to handle since nakaka-frustrate na and creepy yung actions niya lately. Is that it? Yes. That's it. Is that it? Well, we don't have a lot to go with, but yeah. I think uso siya kasi sa TikTok, mayroon talaga yung mga kwento na, ay, hindi to yung mga catfish ha. As in, kunwari, ikaw, ginagaya kita by yung ni-screenshot ko yung stories mo, tapos gagawin ko yung story ko. Yung kinakain mo, kakainan ko rin siya. Nakakalungkot naman yan. Yung mannerisms mo, haaralin ko, tapos gagawin ko. May mga nababa. Sana ano siya, fiction. Pero hindi eh. May mga story time sa TikTok and Twitter na nakikita ko na ganun. Well, actually, meron naman talagang behavioral issues na ganyan. Meron ding mga, sabihin natin, pwede rin siyang sign ng something more deeper. Baka may mental health issue talaga siya. When I was growing up, ang tawag dyan, poser eh. Poser, ba't mo pa ba yung poser? Ay, hindi coach eh. Kasi ang na yung mga catfish. Hindi, poser talaga yung term for that. So, hindi siya necessarily social climber. Kasi ang social climber is someone who wants to like hang out with the rich. Parang gusto niya mag-pretend na mayaman siya or to get to that point. Again, another totally different conversation kasi di naman yun absolutely bad. Iba pa ba si Anna Delvey? Iba pa. Ang poser kasi is yung parang you would pretend like to be someone else, something like that. So, well, una sa lahat, meron kasing quote, di ba, na parang imitation is the best form of flattery. I actually don't like that. Kasi sa akin, ang individuality is very important. Yes. Siguro, wala lang. Basta ganun lang talaga. Yun yung paniniwala ko. Sa akin, parang if you want parang to love me for who I am, not for, or hate me for the wrong reason as well. Like, parang may kantang ganun. You got to love me for what I am, for simply being me. Hindi ko kakantahin. Hindi ko rin kakantahin. Hindi nyo rin mahuhulaan kung anong kanta. Yes, wala pang matanda yun. Kasi Carpenters yun eh. Okay. You've got to love me. Ganun yun eh. Ay, hindi niya kakantahin pero... Basta, ganun na yun. Love ko si Karen Carpenter. But, med video kay song ko rin yan. Ay, di kayo na. No, time ko Carpenters pa, as in Karen Carpenter. Unti na lang ang lady drummer, kaya love na love ko siya. Nasa na ba tayo? Ayun, sa akin. Kaya ako naiinis kasi ang bait sa akin usually is I try to explain myself. Parang, kasi nga yun, that's my thing. Like, love me, hate me, as long as accurate yung pagkakilala mo sa akin, go ahead and do that. Pero naiinis ako kapag yung, I hate you kasi ganito ka. Tapos hindi naman ako ganun. Parang doon ako naiinis kaya doon ako nagpapaliwanag. Doon ako nabibait ng mga trolls minsan eh. Para nag-over-explain ako. But yeah, there are people who are like that. Kasi nga naman, yung sinasabi nila na parang di ba mas madaling maglakad sa path na nalakaran na ng iba. Kasi na-stamp na nila yung damo. Di ba? Mas madaling gumaya na lang kasi, ay, nag-work para sa kanya. Yun na rin yung gagawin ko. Totoo yun. Pero meron kasi rin talaga. And again, this is you being too kind, ha? Kasi nga, again, sinabi niya naman, insecure siya. Wala kasi tayo magagawa pag ang tao insecure sa'yo eh. Sa totoo lang ha, iwasan yun na lang. Like, iwasan mo siyang i-feed ng information about yourself, right? Yes. Iwasan mo na mag-react sa kanya. Kasi for some reason, people like this, they like yung reaction. Gusto ko nilang mainis. Gusto nila magalit. Kasi pag nag-react ka, magpapa-victim sila. Kakainis. Inis na isma naman ako doon. Yung parang, ramdam ko. Di ba? Yung parang, I think nararamdaman girl, ikaw na una. Di ba? Parang,
ikaw wala akong ginagawa sa'yo, nanahimik ako. Tapos i-bait mo ako, tapos pag nagpaliwanag ako sa'yo, biglang iyak-iyak ka. Parang asar ako sa ganun. But wala tayong magagawa. Kaya nga, meron na talagang filter. Di ba, dun sa podcast episode where I talked about to paddle or not to paddle, sinabi ko yun, that there are people who are just doing this for attention. So, wag mo silang bigyan attention kasi yun talaga yung hinahanap nila. And insecure people are like that. Wala kang magagawang mabuti sa kanila, hindi mo sila pwedeng kaibiganin kasi lalo ka na lang, basta hindi talaga, stay away from them, gano'n na lang. Any form of contact, wag. Mag-no contact ka na lang, yun na lang safest bet. But there's also this aspect kasi na ilalatag ko, which is, maliban sa inggit, kasi ang inggit talaga toxic eh. Talagang wala yan. Kaya nga ilan yung episodes mo about inggit. Ever since. Oo, talagang, lason talaga 2015? Yan. At yung mga tao who are in that path, like, hindi mo sila, ang hirap pag ikaw yung kinakaingitan nila, hindi mo sila maliligtas. Kasi talagang, wala, ikaw yung source ng hanggat hindi nila na-resolve yun somewhere else or nahanap ang sarili nila somewhere else, walang mangyayari sa inyo kasi lagi ka lang na magiging fodder for yung feeling na yun. So, wala ka talaga magagawa doon. But, dito na napapasok yung, para na ako matanda nito pag sinabi ko. Dati kasi, ang mga poser, gagayahin ka lang talaga nila, kasi physically gagayahin ka nila. May hikaw ka. Ay, naka-hoop earring siya. Ay, ang cool. Bibili nga rin ako ng hoop earrings. Ganito ang panggagaya noon, sabihin na natin, di ba? Hoop earrings din siya. Pero kasi ngayon, social media na ang pinag-uusapan. Kaya extra aware yung mga tao sa pinoproject nilang image. So, kunyari, kung nakikita niya yung mga stories mo, ganyan, yung mga ginagawa mo, sa kumain, so, anong ginagawa mo, yung mga sinasabi mo, tapos ginagaya ka niya kasi na-idolize ka niya or feeling niya, maganda yung ginagawa mo, ganyan. Wala rin tayo magagawa. Alam naman, ipa-take down mo yung ginagawa niya. Pero biktima siya nung ganung klaseng thinking. Medyo malala na kasi nakapunta na sila sa guidance office dahil sa panggagaya sa kanya. Dahil tsaka sa rumor kasi. Yun din. Paano ba maiiwasan yung ganito? Yung sa Trying Hard kasi marami ka ng episodes about be yourself. Eto ka, talagang panindigan mo kung ano yung mga gusto mo, kung ano pa yung mga gusto mo pang i-try, gusto mo sabihin, etc. Pero yung ganito, yung may talagang gagayahin ko tong taong to habang ginagawa mo lang yung mga bagay na gusto mo. Yeah, ang lesson na dito would be, how do you learn to live your life nang parang wala siya? Like, yun na lang. Kasi, anong gagawin mo? Kasi iba sasabihin, wag mong, kung ano yung ginaya niya, wag mo nang gawin. Hindi. Kasi papadikta mo yung buhay mo sa kanya. Yung parang, dahil favorite ko yung purple, tas favorite niya na rin yung purple, ayoko na ng purple kasi gusto niya na. Hindi. I-exist mo siya sa life mo. Hindi siya nag-exist. Yung opinion niya doesn't exist. Wala kang pakialam sa kanya. Don't say anything. Hayaan mo siya. Tapos, if in case, again, nagkakalat siya ng rumor, tama yun, pag-guidance mo. Every time. Sige, guidance tayo. Every time. Ganyan. Kung anong gusto mong gawin. At soonest possible chance you have, stay away from that person. Kasi, magpapalit lang naman yan ng target. Usually, magpapalit lang yan ng target eh. So, pag umalis ka na sa realm niya, hindi ka na niya gagayahin. Iba naman yung gagayahin niya. So, iwasan mo na lang. Tapos, live your life. Be your fullest, happiest self. Keep improving yourself. Hayaan mo siya. Kung may rumors. Kung may rumors at may naniniwala din sa circle mo, at siya yung pinipiling paniwalaan, edi hayaan mo rin sila. Magsama-sama sila doon. Di ba? Parang gano'n. wala akong masabi kasi yun lang talaga yun eh. Basta ito lang siguro, dun, kung ikaw yung ginagaya kanya ngayon, lagi kang ahead sa kanya. Kasi nag-aantay pa siya nung next move mo. Yung move mo, nagawa mo na siya kanina. So, parang ganun. Wag ka na rin lumingon. Kasi, forward ka lang. Huwag ka magpadikta sa kanya. Kung anong ginagawa niya, hayaan mo siya. Kung may niniwala sa kanya, hayaan mo rin sila. High school pa lang siya, right? Wala siyang sinabi. So, sinabi niya yata high school siya. Di ba? Pero, basically, may guidance counselor pa eh. So, or hanggang senior high. So, senior high school. Ang bigat niyan, sa totoo lang ngayon, kasi I remember being in high school, tas parang mabigat din sa akin lahat ng kung ano namang encounters with other people. But, over time, you'll forget about it. Wala rin yan,
pag pumalaot ka na, pag lumipad ka na sa college, like all of these things, those will fall away. So like, focus on thriving, surviving each day. Pag may ginawa siyang affront sa'yo, sige, pag-guidance mo every time. I-call out ninyong ganun. Tapos, yun na yung magagawa mo. And if may confrontation na magaganap, kasi gets naman, na-imagine ko, wala namang gumaya sa akin ever. Na-imagine ko lang yung nakakainis kasi yung pag meron nga yung nanggagaya lang ng sinasabi mo na, tapos, ay, sinabi ko yun eh. Or, sa yung gano'n, nakakairita siya. Nakakainis din talaga. Meron kang urge na i-confront siya. If mangyayari yun, kailangan mo ng taong kailangan may kasama ka. Tama yan. Kasi, hindi pwedeng, nakita kaming dalawa. Tsaka your word against hers, tas sinungaling siya, talo ka eh. Nagagaya nga niya yung personality mo. Sinungaling siya eh. Oo. Yan ang isa pa yung possible na pwede natin pag-usapan, yung paano mag-argue. Ang hirap mag-argue kapag, sa totoo lang, hirap maging mabuting tao. Ewan ko Sa'yo madali. Kasi hindi, mabuti kang tao. Ang hirap maging mabuting tao kasi lagi kang talo. Sa totoo lang ang hirap. Kasi kunyari, di ba nagharap kayo, konfrontasyon, di ba? Totoo ba na sinabi mo to, ganyan-ganyan? Sinungaling yung kausap mo eh. So, madali sa kanya magsinungaling. Yeah. Kasi ikaw na... Hindi ka naman marunong magsinungaling. Ay, I've been, in that situation so many times. Tapos kaya sasabi, I'll try to be as kind as possible, ha? Hindi ba ito yung sinabi mo? Tapos point blank, kahit yung sinabi niya, di ba, inamin niya na insecure siya. Tapos pag kuyari nagharap-harap kayo. Tapos pag ikaw nagsabi na, kasi di ba sabi mo insecure ka sa akin? Tapos sasabihin niya, hindi ko sinabi yun. Kailan mo sinabi? Tapos ikaw, eto sabi mo, wala pa rin. Wala. I-deny lang talaga nila. Tapos, lalo na kung meron siyang sarili talagang pantasya ng realidad na detached na siya sa reality. I-deny niya lang to death. So, wala tayong magagawa. At kung may audience, iba rin yan. Yes, iba rin. Kasi iba nag-grandstand eh. Yung pag may audience, iba pa talaga yung personality. Mauna pang iiyak sa'yo, mga ganyan-ganyan. Papaawa, papakampi. So, yeah, maganda yung tip ni Madam Z. Magdala ka ng kasama. Hindi rest back, ha? Huwag naman tayong makipag-violent. Hindi ganun. Parang yung meron lang titindig dun sa, hindi, ito po talaga yung nangyari objectively. Just so you have your back covered in case that happens. So, siya yung bumibili ng planner taon-taon kasi New Year, New You. Oo. Pero hindi niya naman sinusulatan. Kasi daw pangit yung sulat niya, sayang yung papel. Tapos minsan, January, okay pa, sinusulatan niya, ginagamit niya. February, okay pa. Tapos susunod niyang bubuksan, September na. Ganun ka rin ba? Ako rin kasi, kaya nga gumawa ko ng sarili kong planner. Ito ang planner na para sa mga try-hard, kagaya ko. At dahil hindi nakakahiya maging trying hard, mas nakakahiya to not try at all, nilagay na natin sa cover mismo. This planner is undated, kaya pwede mo simulan gamitin kahit kailan. At kung makakalimutan gamitin pwede mong gamitin ulit. Walang masasayang na papel. But I should warn you, this planner is not for everyone. Parang yung podcast natin. Others may look at it and say it's too much or it's too messy. Pero I made these choices para hindi kayo mahiyang gamitin. This is the kind of planner you can use and abuse. Aside from the monthly spread, weekly spread, at yung task list, meron din siyang mga activity sheets that you can use sa inyong journey sa personal development. At kung ready ka na bumili para sa'yo o para panregalo, you can go to bit.ly/tryinghard. Planner. And for the first 100 orders hanggang November 30, I will also include a dedication kung gusto nyo lang naman. You just let us know dun sa notes kung kaninong pangalan ang isusulat. Now, I always tell you to dream big, work hard, and start now. This planner right here is actually one of my big dreams, so thank you all for making it come true. Pero yeah, you have to accept na at a certain point, wala kang magagawa talaga sa kanya. Hindi ko masabi kasi na be extra kind to this. Hindi kasi gagawin ka lang talaga niyang tsaka security niya na yung nakasalalay dyan And you hope, if you believe in the power of prayer, you pray that this person finds peace in their life. Kasi for someone to be like that, it means meron talagang malalim na insecurity, malalim na pinagdadaanan. Kasi, merong trend sa TikTok. Iba na to hindi na to siya Pero meron kasing, may napanood akong TikTok. Alam mo yun yung, meron daw silang kaklase na parang serial liar. Yung nagpapanggap siya na mayaman siya, pero yun pala hindi. Oo, nakita ko. Yeah. And, yeah, meron talagang minsan ganun. Yung they would lie or do these things or parang this person desperately is trying to be you. May undercurrent yun ng, kasi ayaw niya na to be themselves.
Ayaw niya nang maging siya. Kaya, they would rather be anyone else than themselves. They would rather pretend to be, like, to live in a grand house kasi yung bahay niya hindi talaga maganda. Like, nagiging escape nila itong false reality, false narrative that they create. So, nasasabihin ko na lang would be in not being aggressive towards them, hindi ka gumaganti, hindi ka nauuna na manakit. At the very least, siguro kung hindi ka man hindi ka mapamahal sa kanya kasi hindi naman talaga marami siyang kasalanan sa'yo. Maawa ka na lang. Like, maawa ka sa kanya kasi bakit siya ganun? Like, feel sorry for that person, feel pity. Kahit pity na lang, hindi na sympathy. And that could give you the strength to walk away from that situation. Or na lang, yung sinabi mo kanina, mag-pretend ka na lang na parang hindi siya nag-exist. Oo, yun nga. Para lang hindi mo ma-feel lagi na kailangan mo gumante or kailangan mo paliwanag yung sarili mo. Oo. Kasi ewan ko, pero may something din sa mga nanggagaya. Or, hindi ko alam kung issue ba siya, psychological issue. Pero kaya nilang i-pinpoint kung sino yung gagayahin na hindi lalaban. Well, I mean, alam mo yung victim, laging may ganun sa narrative. Well, hindi to about sa naman. movies, meron kasing like yung, 'di ba, merong budulin. Like hindi siya kasalanan ng budulin. Yeah, and anyone picks a target kasi that they could like strike dun sa target na yun eh. So possible kasi kung insecurity pinag-uusapan, ibig sabihin you may have something na hindi siya ganun. Ikaw yung ideal self niya, feeling niya. If similar situation nyo, parang siya yung magiging nasa shoes mo. Pero hindi kasi, sa akin, safety issue din to eh. Like, if it gets to that point. If napanood nyo yung The Talented Mr. Ripley, I think magkakaroon na remake yata sa Netflix soon. Like, totoo yun. May mga people who even go as far as stealing the other person's identity. Kasi gustong-gusto nila maging yung tao na yun. So, meron ding ganong aspect dito. So, ang pinaka-baseline nito is to protect yourself. Huwag mo siyang bigyan ng source, huwag mo siyang bigyan ng access sa iyo. I-ignore mo siya as much as possible. Kasi kung hindi niya na-feed yung fantasy na yun, hihinto siya or lilipat siya sa ibang tao. Sana hindi niya gawin yun na lumipat pa siya. Sana mag-stop na lang siya. And if you feel unsafe, you tell your teachers, you tell your guidance counselor, I don't feel safe. Parang delikado po ito. So hopefully they find help for that student. Kasi kung student din siya, ibig sabihin, diba? Bata pa to eh, pinag-uusapan. Baka pwede pa i-correct yung behavior na yun. At kung ikaw, nakikinig ka na may tendency ka na, uy, may ginagaya ako, tas yung ganito na rin, yung medyo malala na rin yung inaabot na, uy, umaabot tayo sa guidance, umaabot tayo sa HR. Yeah. Get help. Yeah, get help. Seek help. Hindi healthy yun. It's one thing to be inspired by someone. Which is, again, I also get inspired by other people. But I hope you find it in yourself. Like, if you're listening to this and you came across this, find it in yourself na you have something unique to bring to the table. And if you're constantly trying to be like someone, like you're finding a person, okay, I want to be this person, exact copy, I want to be exactly like them, you're missing out on the opportunity to stand out for who you are. Kasi you are designed a totally different way then. So, there's enough success to go around. Hindi ibig sabihin successful siya, kailangan ko maging katulad niya para makuha ko yung same results. Hindi ganon. Like, find some parang need then to discover who you are, your strengths, your weaknesses, and grow. Kasi yun yung sustainable. Yun yung sustainable na paraan to find success in life. Hindi lang success, but peace and yung level din ng self-love na kailangan sana lahat meron. And yun nga, if nagawa mo na rin siya, kung nakikinig ka man o basta dadaan man to sa inyo, kung sa feed nyo. Kung ipa-play ng letter sender to sa classroom nila. At naka-maximum yung volume. Kung ikaw yung nanggagaya at alam mong may na-offend ka na before, mag-apologize ka na rin. Unang makakatulong sa'yo yan, acceptance na, oy, dati nagaya kita. Ginaya. Or hindi, ginaya kita. Yung personality mo, tinry ko rin baguhin yung pangalan ko para maging katulad mo, yung pananamit mo, mannerisms ko. Kahit na pinambubuli ko sa'yo dati na, oy, nakakatawa ka kasi naka-leather jacket ka.
mag-apologize ka. Parang specific ng example. Ha? Hindi kasi yun yung yung lagi mong yun yung naisip ko na ba sa pananamit meron din akong quote before na yun nga, first they laugh at you and then they try to be you. Ganun talaga ang mundo. Ganun, maraming taong ganun. Pero ang sa atin kasi, sabihin nila, sama ko na sarili ko, sa atin, kung tayo yung ginagaya, it falls on us din na wag i-assume lagi na ginagaya tayo o wag i-assume lagi na insecure yung mga tao sa atin. Unless sinabi talaga nila, no? Kasi it's one thing, no? Kasi ito nakakatawa, yung nanggagaya yung tao, tapos feeling niya siya yung ginagaya. Wala lang. May mga ganun din kasi. Well, Delulu is, diba? Delulu has no bounds, no? Pero yeah, ganun talaga. Tsaka, sinasabi ko nga rin to before we all drink from the same stream. Hindi naman walang completely original. Like, there are aspects of a person na talaga makikita mo, parang kapareho nung ganito parang kahawig to nung sinabi ni ganyan. If you have enough time, kahit sa akin you may find similar people sa pananamit ko, sa pagsasalita ko, sa kung ano yung mga sinabi ko, yung mga quotable quotes ko. Kaya ako, I try my best, lalo na pag i-quote tweet natin or yung nasa quote card, yung mga picture card. Ginugoogle ko talaga yun Baka sakali, mayroon na nagsabi ng exact same. Sorry, nag-google na rin ng team. Original yung quotes mo. Yeah, so ganun din ako kasi mag-ingat ka kasi minsan we get inspired by other people, hindi natin sinasadya. So we provide that certain barrier din for ourselves para hindi natin siya magawa. But at the end of the day, we all drink from the same stream. May mga similarities. Pero it's on you to make sure na it's not exactly the same. And don't be exactly the same. Kasi sayang naman yung space mo sa mundo na to na para sa'yo dapat. Ayaw mong punan kasi gusto mong pagkasyahin yung sarili mo dun sa meron ng nakapwesto. Diba? Kasi mas madali kasing gumaya pag kulang. Mas madali kang gumaya kasi parang kung feeling mo parang at least ito sigurado na magugustuhan ng mga tao to kasi nagustuhan nila siya. Pero may mga ganon. Pero ang hirap to live with that So how to deal? Wag mong i-deal, girl. Someone, wag mong i-deal. Yung person. Deal with yourself, your responses to the situation. Keep growing, keep shining, protect yourself. Yeah. But siya, wala tayong magagawa. Siguro lang din, another tip, wag mo na lang i-share lahat sa social media. Oo, yun din. Kung kaya mo pero wag i-share lahat and wag din maging, sa akin, ang gusto kong i-separate sa'yo, ayoko rin, hindi ko sasabihin na wag mong i-share lahat sa social media kung trip mo talaga yung gawin. Pero, lalo at kung work mong content creation. I-detach, estudyante siya Pwede. Wait lang. I-detach mo yung sarili mo dun sa, ginagawa ko to, nagpo-post ako nito kasi makikita. Kasi eto tapatan tayo. Meron talagang mga ganun na yung kaya siya yung ginagaya, tapos gaganyan siya yung, gagayahin niya na naman to. Tama, pag nakita nito, ipopost. Minsan, kahit sa friends, sasabihin pa, tinan mo, i-repost niya na naman to, gagayahin niya na naman to. Just don't live your life na iniisip mo yung reaction niya or yung gagawin niya. Be completely oblivious dun sa ginagawa niya so that you will still stay authentically as yourself. Kasi if you start being a person na reactive dun sa ginagawa niya, mawawala rin yung freedom mo. I mean, personal information. Oo. Pero yung safety issue, Don't share where you are all the time. Kasi baka may safety issue dyan. Mamaya. Di ba? Oo, maraming pwede mangyari. But yun, thank you for sending your letter. Sana kahit paano may napulot ka. Or kung gusto mong iparinig na lang dun sa nanggagaya sa'yo. Go play mo. At ikaw sa nanggagaya, hindi kita kilala. Get a life. Pwede ba? Originality naman tayo. Hindi, meron naawa ako. Kasi minsan talaga yung ganun. Ibig sabihin may... Ang bait mo talaga. May malalim. Hindi, totoo to. Minsan may malalim yan talagang pinanggagalingan. Kasi nagiging escape nila yung to live in another person's persona. But I really hope you find help. You get the help you need. If you feel unsafe in your situation and that is why you're pretending to be someone else, I hope you find help, you get help, and you grow into the person that you're always supposed to be naman. Huwag mong gamitin yung personality ng iba. Well, personality ng I hope you grow a personality of your own. So you wouldn't need to do that. Like you feel talaga naawa ako kasi meron naman akong nakakalungkot kasi sabihin na may kilala akong ganun . May kilala rin akong ganun, pero hindi ko kinakaya. Like,
And then Get a life. hindi nga. Kasi at the end of the day, if you can't, like, fully empathize, kahit maawa ka na lang, parang, why are you like that? Like, I feel bad for you. Yun lang talaga. I wish you get the help you need. Kasi if you do and, like, things work out, you wouldn't need to do that. Meron pa rin akong idealistic hope in my heart na everyone, if supported, could be better. So, yun na lang. Yeah. But you don't need, yung letter sender natin, you don't need to be that person for this person, okay? Hindi rin ikaw ang mesias na magliligtas sa tao na ito. Yeah. Yung sa mga nanggagaya dyan, tas naninira pa, wag na ha. Stop. Stop. No. That's bad. Pag sinupercut, ulit. Para sa mga nanggagaya, stop. Get a life. Okay? Yeah, kung isusupercut nyo man, yun lang part ni Zani. Bakit ano bang mukha mo dun? But anyway, let's wrap this up. If you have any of your own questions to ask, mapapapayo rin kayo. Yung gumagaya, kung gusto mo ikaw naman para marinig namin yung panig mo. Diba? Why not? Go ahead and send it over sa bit.ly/asklikeapod nang maka-over natin yan sa mga susunod nating Ask Laika episodes. Kahit anong topic. Yeah, bukas ang aming programa para sa iyong panig, no? Hindi na kayo makakasali dito para magsabi ng inyong mga dinudulog. Yeah, well, ano naman tayo, makikinig tayo ng maigi. Babasahin ko lang. Natin yan. Okay? So again, don't forget to follow if you haven't yet. Subscribe if you haven't yet. At marami pa tayong mga pag-uusapan next time. And as we always say, sa channel na to, dream big, work hard, start now. And don't let those who call you a try-hard keep you from actually trying hard. Tayo'y patuloy na magpatuloy, no? At sumubok kahit na nakaka-bad trip naman talaga. Sinusubukan tayo, nakakainis naman talaga. Sa dulo pa lang may trigger. Let's try hard not to gaya. Kaya natin to. Okay, try hard to keep growing. Kasi as you keep growing, you turn into another new, unique person. Be you. Be the best you could be. I'll talk to you next time. Bye!